Ipinababasura ni Vice President Sara Duterte ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Bukod anya sa kawalan ng sapat na ebidensya, nilabag din umano nito ang kanyang karapatan sa due process at double standard ang pagtalakay ng House Committee on Justice. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa 15 pahinang sagot ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice, sinabi niyang ang mga panibagong impeachment complaints ni-recycle lamang mula sa reklamo noong isang taon na dineklarang void ab initio ng Korte Suprema. Puro daw ito opinyon, espekulasyon at konklusyon at hindi mga ultimate facts. Yun yung sinasabi nilang attorney, wala namang sinasagot sa mga aligasyon si VP. Paano naman po namin masasagot kung wala naman pong ultimate facts that will constitute yung impeachable offenses na pinaparatang nila laban sa ating Vice Presidente? It is not for the Vice President to prove her innocence. It is first for the complainants to actually prove na meron siyang ginawang mali in the first place. Pagdiin ni Duterte, ang simpleng aligasyon lamang ay hindi ebidensya at mga aligasyong nakabase sa espekulasyon ay hindi dapat tanggapin. Kaya hiningi ng bise na i-dismiss ang impeachment complaints. Una niyang katwiran, nilabag daw ang kanyang karapatan sa due process. Double standard daw ang pinairal ng komite sa pagtalakay sa impeachment complaints laban sa kanya at laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Agad daw kasing isinantabi ng komite ang mga seryosong aligasyon laban sa Pangulo. Pero sa kanyang kaso, sabi ni Duterte, itrinato daw bilang katotohanan na ang mga aligasyon pa lamang sa kanya at hinusgahan na ang bigat ng mga pinipresentang ebidensya ng mga complainant na ihaharap pa lamang sa impeachment court. Hindi pwedeng meron kang one set of standards para sa isang impeachable officer and another set para sa isa namang impeachable officer. Kaya natin sinasabi na double standards. Bakit yung naghahanap ka ng final decision doon sa impeachment complaints at laban sa Pangulo, pero pagdating sa Vice President, wala namang ganong usapan na kailangan may final decision ng mga korte. So mani-maning paggamit ng bise sa kanyang confidential funds, tinukoy ng bise ang notice of disallowance ng Commission on Audit na basihan daw ng akusasyon. Sabi niya na hindi raw pinansin ng komite na may petition for review pa ito na nakapending pa sa Commission on Audit. Kailangan mong pakita unang-una na nag-disburse ng pera, kailangan mo pakita pangalawa na nagkaroon nga ng personal gain, kumbaga nabigay o na-transfer sa kanya yung pera na yon, which was not alleged doon sa mga offense. Ayon sa bise, bahagi daw ng due process ay pagtrato ng patas. Kung hindi, maituturing na void ang proseso at isang paglabag sa constitutional rights. Binanggit din sa reply ang affidavit ni Ramil Madriaga, ang napakilalang bagman umano ng bise. Sabi ni Duterte sa kanyang reply, itunuring na ng komite bilang gospel truth ang kanyang mga sinabi, kahit wala naman daw itong iniharap na ebidensya. Ang akusasyon namang plunder, malversation at graft, wala rin daw basihan. Kasama rin sa akusasyon laban sa bise ang pagkuha ng contract to kill laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Pero sa kanyang reply, sinabi ni Duterte na wala naman daw pinakitang ebidensya na may ganong kontrata. Sa sinasabi namang meron siyang di maipaliwanag na yaman na hindi niya inilagay sa kanyang statements of assets, liabilities and net worth, sinabi ni Duterte na ang aligasyon ay nakabase sa kanyang mga salin bago siya maging Vice President. Sinabi na raw ng Supreme Court na ang mga akusasyon dapat ginawa sa termino ng isang impeachable official, hindi bago siya nahalal o na-appoint. Sa akusasyon namang meron siyang hindi idineklara mga bank accounts, nakabase lamang daw ito sa isang online article noong 2016, kaya maituturing daw itong hearsay o chismis lamang. Kaya sa mga impeachment complaints daw, walang naipakitang ultimate facts na susuporta sa anumang impeachable conduct. Ipinauubay na raw ng depensa sa komite ang kahihinatnan ng impeachment complaint sa Vice President. Umaasa silang pagbobotohan ito, hindi lamang base sa kanilang konsensya, kundi base sa mga ebidensyang ipinisinta sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Nagpasabi na ang mga complainants sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na hindi sila magsusumite ng kontratugon sa sagot ng bise sa mga reklamo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Sa manifestation of waiver ng mga complainants sa third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi nilang hindi na nila kailangang sagutin ang consolidated verified answer ad cotellam na isinumite ng bise sa House Committee on Justice. Nabasa namin, no, walang specific denial as to specific paragraphs of the 98-page complaint that we filed. So for that reason alone, talagang wala pong basihan, wala pong silbi yung paghahain ng isang reply to an answer na hindi naman po sinunod. Ano yung pinaka-basic requirements sa rules? Pinabulaanan ni Atty. Ligutan ang mga sinabi ng bise na walang ultimate at evidentiary facts sa mga reklamo. May isang eyewitness. May mga notice of disallowance, audit observation memorandum from the commission audit. May mga documents evidencing payment na sabi ng PSA, Philippine Statistics Authority, ito yung mga taong to do not exist fictitious. Despite that, you still have the courage and the gall to claim wala man lang ultimate facts. Pinabulaanan din niyang recycled ang mga alegasyon na ayon sa bise ay ibinasura na noon ng Korte Suprema. Kami yung sumulat ng third impeachment complaint, hindi po ni-recycle yan. Hindi po rin-recycle yan. Tsaka isang bagay na dapat we have to settle, no? Yung decision ng Supreme Court in Duterte versus House of Representatives last year, never po diniscuss ng Supreme Court na walang basihan on the merits yung impeachment complaints filed last year. Si Atty. Nathaniel Cabrera, complainant sa fourth impeachment complaint laban sa bise, naghain din ng manifestation of waiver to file a reply. Sabi ni Cabrera, dahil hindi rin naman daw sinagot ng bise ang mga alegasyon at wala rin itong inihayag na bago, wala na raw saysay at makatatagal pa sa proseso kung maghahain pa siya ng sagot. Ang pahayag-an niya ng kampo ng bise na walang ultimate facts sa mga reklamo ay bunga ng maling pagkakaintindi sa rules na pwede nang humingi ng detalyadong ebidensya sa puntong ito ng impeachment proceedings. Dahil hindi na naghain ng reply ang mga complainant, sabi ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro na pwede nang talakayin ng House Committee on Justice kung may sufficient grounds para magsagawa na ng hearing proper. Si House Committee on Justice Chair Representative Jervy Luistro, pinabulaanan ang sinabi ng bise na walang ultimate at evidentiary facts sa impeachment complaints. Hindi rin daw totoo ang bintang ng bise na mayroon silang double standard pagdating sa impeachment complaints laban sa bise at laban kay Pangulong Marcos. They failed to show proof of the president's personal involvement or participation in the alleged offense, no? Sa case ng Vice President, to illustrate again, the offense of threat, what evidence will you still require? Res ipsa loquitur, it is the Vice President who is uttering the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker. Now, about the confidential fund, you remember Congresswoman Laila De Lima even read and showed the certification of the training of the military to with the signature of the Vice President. Kinontra rin ni Luistro ang sinabi ng kampo ng bise na nalabag ang kanyang karapatan sa due process. Well, I don't think there was violation of due process. Nakita nyo naman, we gave ample opportunity to all the members of the Justice Committee and even non-members who wish to make manifestation or interpolate during the determination of sufficiency in form and in substance. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.